Hey everyone! Assalamualaikum! For this video, samahan niyo kaming maglaag with my Kakamira and Inneroots. Then, pagkadating ko nga dito, hinanap ko na agad yung dalawa kong kasama and ayun guys, speaking of the devils. Actually, pangatlong beses ko na ata pumunta dito sa Venice. And I promised to myself sa next visit ko dito, sasakay na ako ng swan boat. And yun nga guys yung pupuntahan natin. Hahanapin natin kung saan tayo makakabili ng ticket na yon. And along the way, ito nga, nagchichismis ang mama ni Hey Hey at ang kanyang tita na number 2 lang ang ganda. At dahil ako ang may-ari ng vlog na to, wala kang magagawa doon, Inneroots. Number 2 na ko forever yan to ha. Well, anyway guys, eto na nga. Nahanap na natin kung saan yung entrance ng mga boats. Pero, hindi pa dyan kung saan tayo bibili ng tickets. Sabi ni Kuya nasa second floor. And dito nga yun siya guys. Ayan. As you can see, 900 pesos, 300 each kami niyan. At eto na nga guys, kami yung nagpe-pedal ni Kakamira. Sobrang saya ko dito guys. Look, kinakaway pa kami ng mga niyan. O diba? Ang cute! Then here guys, yung bridge na yan, naalala ko yung hometown ng mama ko, which is yung si Tangkay, dun sa Tawi-Tawi. Which is tinatawag din siya na Venice of the South. Kasi dun sa si Tangkay guys, yung island na yon, sobrang daming bridge. And lahat doon, nakabangka sila guys. Yung mga nagbebenta ng tubig, ng mga gulay at mga isda, ganun din yung mga gasolinahan nila. At sa pagkakaalam ko, wala namang nagmomotor doon eh. And sabi nga ni Papa na fair daw doon sa Sitangkay. Kasi nga, minsan kaudayahan at awa miskin, sibu-sibu ra ka mo nagpapanaw katan. Oh, diba? Ang nice. Kasi nga guys, maliit lang yung daanan doon. Mas lalong sisikip pag may nagmomotor doon. Kaya walang halos nagmomotor doon. At ang numero 1 sasakyan nila is yung mga bangka nila guys. Yun na rin yung panghanap buhay nila. Well, hello people of Sitangkay. So ayun na nga guys, ito yung couples. Hi kuya, ate. And hello din sa'yo kuya na naka-stripe na nabangga niya yung swan boat namin. Yung ganong klaseng boat guys, yung gondola boat, medyo pricey siya, like 500 each. So since madami pa kaming pupuntahan and nasasayangan kami sa 500 namin, swan boat na lang guys. And feeling ko mas mag-e-enjoy kayo pag swan boat. Like masusulit nyo yung time nyo kasi kayo naman yung nagmamaneho sa sarili nyong boat. Pwede kayong huminto sa gitna para mag-selfie, mag-chismis, ayan, tulad niya yung babaeng yan, 'di ba? Then, after namin sa other side, eto, pumunta naman kami sa kabila. Ayan guys, dyan yung mga nakapark na mga boats. Like yan, yung gondola boat, yung swan, at may iba't iba pang kulay. So here, ina-enjoy talaga namin yung every view dito sa Venice. At ang ganda at linaw pa talaga ng mga tubig nila guys. Look o, diba? So ayan, pauwi na kami yan. Pabalik na kami yan. Then here, since wala kaming napapansin na ibang boats na dumadaan dito, sabi ng ate ko, baka kasi hindi tayo kasya dyan. Pero look guys, o diba, ang galing kasi ng ate ko, meron na siyang mag-estimate. And hindi ko alam kung anong ambag ng babaeng yan na number 2 lang yung beauty niya sa akin. Kung napapanood mo man to, wala ka nang magagawa doon, Inneroots. Number 2 rakaw rayang. Kasi bukon mo inibidyo. So here guys, andyan na nga yung mga nakamask kanina, 'di ba? Ayan, is nabero na sila. Pero I understand naman kasi may nagpa-picture. So ayan guys, pabalik na kami dito. Kasi nga naikot na namin lahat dito sa Venice. So ayan, tinulungan na nga kami ni Kuya kasi di kami marunong mag-park. And remember ko talaga sa Sitangkay guys, ganito talaga. Daming bangka na nakapark. So, yun lang guys yung ginawa namin dyan sa Venice. Ewan ko dun sa dalawa. Sila kasi yung unang pumunta dito. Sumunod lang ako sa kanila.
Then, sabi ng ate ko, pupunta daw kami ng Intramuros kasi andun yung mga students niya. At habang nag-aantay kami kay Kuya Grab, yung dalawa, ayun, nagpipictures. So here guys, papunta na kami niya sa Intramuros. At dito kami binaba ni Kuya. Since dito rin kasi kami makikita ng mga students ng ate ko, kaya ayan, lakwat siya. Ine-enjoy na rin namin yung every view dito. Kasi nga bukas, uuwi na ng Tawi-Tawi yung ate ko at yung mga students niya. At habang naglalakad kami dito, napansin ko yung mga students ng ate ko, 'di ba? Yan. Yung nakapink, kapatid yan ng kaibigan ko na si Zahra. So ayun na nga, nagchismisan sila, kinamusta ng ate ko yung mga students niya kung ano ba yung ginagawa nila dito. And dahil inggitera si Mamira, gusto niya rin ma-explore lahat dito sa Intramuros. At ayun nga guys, may kalesa na dumaan. May share lang ako. Yung students kasi ng ate ko, ayaw nilang sumakay sa kalesa kasi daw naawa sila sa kabayo. Cute. Kaya ayan, may lumapit sa amin na 2 tricycle drivers. And may list nga sila ng mga historical spots dito na pwede naming puntahan. I think parang more than 10 yun siya guys. At yung bayad is 150 each kada 35 minutes. So ayan guys, ito yung unang spot na pinuntahan namin. And ayan si Kuya, alam na alam niya lahat, nag-e-explain siya. O diba, present yan sa history class niya, wag ka. Nung tinanong ko sila guys kung bakit alam nila yung gantong mga historical places dito sa Intramuros, wala daw. Natutunan na lang nila daw. O diba? Wag ka. Very good yung mga kuya drivers dito. And then, hayan guys, lahat ina-explain nila. Di ko na alam yung iba. Tamad na rin ako mag-check sa videos ko kung ano yung ina-explain nila. And then, eto nga yung next spot natin, yung Binondo Bridge. Last time kaya pumunta dito, dun kami sa taas sa mismong bridge. Pero dito guys, sa baba, and ang ganda niyan guys, diba? So, ayun na nga guys, babalik na naman kami sa tricycle. After namin mag-picture-picture dyan, umalis na rin kami agad kasi nga sayang ang 35 minutes, dapat madami tayong ma-explore. And according kila Kuya, ito daw yung school ni Jose Rizal noon. Ayan guys. And dyan daw yung boarding house ni Jose Rizal since malapit lang daw yan sa school niya. O diba, ang galing nila, dami nilang alam. Wow! At di sa kalayuan, matatanaw na rin yung Manila Cathedrals. Ayan guys. Ito na rin yung last spot namin na pinuntahan since gabi na nga and kailangan na namin umuwi. At saktong 35 minutes na nga yung na-consume namin na oras kila Kuya drivers. Then after this guys, pumunta kami sa BGC para mag-dinner pero hindi na kami nag-video. Kaya hanggang dito na lang guys. Bye bye. Thank you.